Ibinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga umaaligid na barkong pandigma ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagpapatrolya sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Bago lumipad kanina patungong Australia, natanong si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa panibagong panghaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ang pinakahuli nga ay ang pagharang at pagbuntot ng China Coast Guard sa ating barko na maghahatid lang sana ng krudo at ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc noong nakaraang linggo. Naglagay din doon ng mga floating barrier ang China. At ginamitan pa ng signal jammer ang ating mga barko. Ayon sa Pangulo, nakababahala ito. It's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So nagbabago ang sitwasyon. Sa gitna niyan, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na dedepensahan ng pamahalaan ng ating mga teritoryo at mas paiigtingin ang pakikipagtulungan sa ibang bansa pagdating sa defense at maritime security. Isa ang Australia sa malalapit nating kaalyado pagdating dyan. Nasa Australia ngayon si Pangulong Marcos at posible raw itong matalakay sa pulong nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. I will make sure to acknowledge the ever-growing relations on defense and security with one of our only two status of visiting forces partners. I anticipate an enhancement of the mutual understanding between the Philippines and Australia as we share a common vision not just for our bilateral relations, but for the peace and security of the region as well. Ayon pa sa Pangulo, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino. Patuloy pa rin ang ating gagawin dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, tulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na doon nangingisda. The fishers must be allowed to fish in their traditional fishing grounds which belong in the maritime territory of the Philippines. Sa isang panayam, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na susunod sila sa direktiba ng Pangulo. The guidance of the President is very clear to make sure that we're going to have government vessels supporting the Filipino fishermen and maintaining our presence in Bajo de Masinloc. Sa isa namang bagong pahayag, pinanindigan ng China ang kanilang posisyon sa South China Sea. Patuloy raw nilang poprotektahan ang kanilang soberanya at karapatan sa naturang karagatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.